Naiyak si Makoto sa nakaraan ni Chikage dahil naiintindihan nila ang isa't isa kung paano mawalan ng kapatid. Samantala nag-iimbestiga si Hitsuji tungkol sa assassin habang si Dokyuko ay nagpapamasahe. Napadaan siya sa 7-Eleven nang mapuko ang atensyon niya ni Inunaki na dati palang miyembro ng Ampule Zero. Samantala nagmamasid din sila Tatara kay Inunaki na nakita nilang dumaan sa eskinita. Sinundan ni Hitsuji si Inunaki, subalit nawala ito sa paningin nang pumasok siya sa isang silid. At sa loob ay nakita niya ang mga mafia na nagtataka kung paano siya nakapunta doon. At dahil maraming kalaban ay nagkunwari na lang si Hitsuji na nawawala. Pero pinalo siya ng tubo dahil hindi umubra ang pagkukunwari. Kaya siya nagalit at tinadyakan sa pader ang isang bandido. Saka sila pinagpapatay lahat ni Hitsuji. Nagpakita si Inunaki sa kanya pero agad itong umalis, tapos pinutukan siya ng isa pang kriminal. At nang marinig ang putok ay nagpunta na naman ang mga detective, pero hinarangan ito ni Inunaki. At si Detective Ogawa lang ang nakaligtas dahil naipit dito si Tatara pati na rin ang malalambot ni Konomi. Samantala buhay pa rin si Hitsuji at nagawa niya pa itong mapatay, ngunit nang papatayin ng isa pang mastermind ay may ibang pumatay dito. Kinuha niya ang palaso at inihagis dito, na tumama sa isa pang palaso pero mas malakas ang hinagis niya, pero nakatakas ang isa pang assassin. Nababaliw na ang susunod na leader ng Kabuto Group, at dahil pinagsasabihan siya ng tauhan ay pinutol niya ang kamay nito. Kakauwi pa lang sa trabaho ng isang dalaga nang makita niya ang kaibigan na nanghihina. At dahil sa Platinum Lily ay naging manyak ito, naramdaman niyang napakalakas ng lalaki na kahit bayagan niya ay hindi pa rin natinag dahil sa sobrang tigang. Hinabol nito ang babae hanggang sa dumating ang dalawa at binigyan ito ng leksyon. Sinabi ng dalaga na kilala niya daw ang lalaki na hindi dating manyak, pero ngayon ay nakakapagtakang naging adik ito. Nakita din nila sa cellphone ng lalaki na hinostage pala ang kaibigan nito, at may kinalaman daw ang Kabuto Group. Kaya pinapauwi na ni Makoto si Chikage dahil may gagawin na siya, pero giit ni Chikage na may importante din daw siyang gagawin. Dahil hindi alam ng dalawa ang lihim ng isa't isa, nabalitaan na din ng mga detective ang nangyaring panginginap. Samantala nakatanggap naman ng pagbabanta ang Kabuto Group habang si Chikage ay kinakausap ang master niyang doktor kung ano ang gagawin. Dumating kagad si Makoto sa lugar, subalit napapaligiran pala siya ng mga hostage na nilagyan ng bomba sa katawan. At kung hindi sila susunod sa utos ay papasabugin sila. Dahil sa mga hostage ay pumayag si Makoto na makipaglaban gamit ang espada. At kahit na marami pang sinasabi si Boy Yabang ay kaagad itong sinugod ni Makoto at napabagsak. Pero kinuryente siya ng tauhan ng target. Saka siya nito tinusok sa hita. Saka nais muna siya nitong paglaruan kung saan pinatakas niya si Makoto, pero pinahanap niya ito sa mga hostage na may bomba sa katawan. Kahit na hindi gusto ng mga hostage ang ginagawa ay wala silang magawa dahil papasabugin daw ang suot nilang bomba pag hindi sila sumunod sa utos. Kaya giit ng mga hostage na magsakripisyo na lang daw si Makoto para makaligtas sila. Subalit dumating doon ang assassin. Ngunit pinigilan ito ni Makoto dahil mga sibilyan pa rin ang papatayin niya, pero sa kabila nito ay binanatan pa rin siya ng mga hostage. Kaya nagbigay ng warning shot ang assassin at nagtakbuhan ng mga hostage. Tapos gamit ang balang nagliliyab ay pinasabog niya ang tatlong hostage. Saka ipinakita na ng assassin na siya si Chikage, at sinabing kaya pala nagkakaintindihan sila ni Makoto ay dahil pareho silang mamamatay tao. At ginagawa daw ito ni Chikage para ipaghiganti ang kapatid at magulang niyang napatay ng mga terorista. Tapos sinabi naman ng target na susunugin na daw niya ang buong palapag. Saka pinapasunod niya si Makoto sa rooftop. Kukunin sana ni Makoto ang baril nang sabihin ng assassin na mahal daw siya nito. Saka nagpunta si Chikage sa rooftop pero nahihirapan maglakad si Makoto dahil sa malubhang tama ng baril sa hita. Mabuti na lang ay dumating na sa wakas si Arashi na dala ang bike na ibinigay sa kanya. Tapos pinalakas ni Arashi ang loob niya. Ginamit ni Makoto ang bike at nagsimulang magpunta patungo sa rooftop, samantala sa itaas ay tinutukan na ni Chikage ng baril ang target. Subalit narinig nila ang ugong ng bike at tagumpay na itong nakarating sa itaas. Samantala hinarap naman ni Arashi ang mga bantay ng Kabuto Group. At sa malayo ay nakamasid din si Tsurugi para magbigay ng support. Habang si Oriya pala ay na-defuse na ang mga bomba sa katawan ng mga sibilyan. Tapos inutusan ni Tsurugi si Arashi na back upon si Makoto pagkatapos niyang ubusin ang mga bantay. Nakakapagtaka naman na hindi pa rin natatakot ang target dahil pala may mga sniper siya na nakakalat sa paligid. Tapos minaliit niya pa si Makoto dahil wala na din itong dalang baril. Ngunit ginamit ni Makoto ang bike niya para banggain ang target kaya nahulog ito sa apoy. Sa kanya sinabihan si Chikage na itigil na ang ginagawang paghihiganti. Pero giit ng assassin na susunugin daw niya ang lahat ng mga masasamang loob. Kaya giit ni Makoto na ginagamit lang daw si Chikage ng master nito, ngunit hindi ito matanggap ni Chikage dahil ito na lang daw ang pamilyang natitira sa kanya. Tapos biglang may tumawag kay Chikage dahil inutos pala ng master niya na patayin si Makoto. Pinagbabaril niya si Makoto, ngunit gamit ang motor ay sinugod niya ang assassin na sa sobrang bilis ay hindi siya makita.
Tapos nang makita ang bike ay hindi nakasakay si Makoto pero pinasabog niya pa rin ito. Giit ni Chikage na huli na daw ang lahat para magbago pa siya dahil nakasanayan niya na ang ganitong pamumuhay. Ngunit nais ipaintindi ni Makoto na hindi pa huli ang lahat, saka naman nakaakyat ang target at inutusan ng mga sniper niyang patayin ang dalawa. Pero napatay na pala ng Ampule Zero ang mga sniper niya. Saka umakyat din ng master ni Chikage at pinatay ang target. Giit ng lalaki na ginagawa daw niya ito para sa katarungan, subalit lumalabas na ginagamit niya lang pala talaga si Chikage sa kanya ito pinatay. Dagdag pa nitong siya din ang pumatay sa kapatid ni Chikage dahil natuklasan daw ng bata ang pagkatao niya. At dahil ikinabaliw daw ni Chikage ang nangyari ay ginamit niya na lang ito. Giit pa nitong kailangan na din niyang patayin si Makoto dahil sa mga nalaman ng dalaga. Samantala nakikipaglaban pa rin si Arashi sa mga bantay sa ibaba. Nang makita ang kalagayan ni Makoto sa itaas, kaya naman inihagis niya ang isang pistol sa tamang pagkakataon kaya napatay ni Makoto ang lalaki, at may sumabog pa sa likod nito. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na makagalaw si Makoto. Nang makitang buhay pa pala si Chikage, ngunit dahil sa mga natuklasan niya ay mas minabuti na lang niya ang magpakamatay dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Samantala nabalitaan ng dalawang detective na natagpuan daw ang bangkay ni Detective Ogawa sa lugar ng Kabuto Group. Saka nalaman nilang ang matagal nilang nakasama na si Detective Ogawa ay ninakaw lamang ang identity sa tunay na Detective Ogawa para makakuha ng intel sa kapulisan. Sinabi ni Tatara na huwag nang makialam si Konomi sa kaso dahil napagtanto niyang masyado na itong mapanganib. Samantala nakumpirma ng dalawang superior ng Black Label na sila Fiona at Mochizuki na nakuha na ng mga pulis ang mga bangkay ng lahat ng mga target nila, at ang iniisip ng mga pulis ay away lang ito sa pagitan ng mga mafia. Tapos natuklasan na ang totoong Ogawa pala ang tinatawag na master ni Chikage. At kahit na nagpatulong sila sa mga expert ay wala na silang mahanap na impormasyon tungkol kay Ogawa. Napag-usapan din nila na tila ba may isa pang samahan na hindi pa nila natutuklasan ang nagpapalaganap ng mga drugs na kumakalat sa syudad. Nagre-relax si Dr. Yuko at Tsurugi sa hot spring, nang maalala ni Yuko na magkapareho daw ng target sila Inunaki at Chikage. Kaya naisip nilang tila malaking grupo ang nagnanais na manguna sa kalakalan ng droga sa syudad. Napag-alaman na kagrupo pala ng syringe si Ogawa, kaya kailangan na nilang gumamit ng ibang intel para sa impormasyon. Natatawa si Makoto sa palabas ni Oriya sa TV, pero seryoso itong pinalakpakan ni Arashi. Kaya naisip ni Makoto na maging proud na lang din sa kasama. Sa kaniyaya ng dalaga si Arashi na kumain sa labas, pero may ibang lakad daw ang bida, dahil magpupunta pala siya kila Hinako. Tapos nandun pala si Hitsuji na nakita kung paano mabasted si Makoto. Samantala si Oriya na isang star ay nasa studio. Nang dumating ang boss niya na gustong gawin pa ng dalaga ang higit sa makakaya, nandun din ang dalawang karibal ni Oriya sa pagiging star ngunit takot sa malaking teddy bear. Saka mapapansin na pinagmamasdan sila ng kamera dahil pinagnanasaan pala ng mga guard ang mga artista. Nang mapansin na may namatay na isang kamera kaya nagpunta doon ang isang guard. Subalit pagpunta niya para ayusin ang kamera ay may nakita siyang mga tao na nakasuot ng maskara, saka siya pinatay ng mascot na oso. Nagsimula na ang live performance ng mga star, kung saan ipinakilala sila ng host na may malalaking pakwan. Unang lumabas ang dalawang artista na karibal ni Oriya, ngunit dumating din si Oriya at sinabing magsanib puwersa na lang sila para magkaroon ng magandang kanta. Pero bago sila magsimulang kumanta ay nawala ng kuryente ang gusali. Saka may dumating mula sa labas at nagsasarado ang mga daanan. Dahil ito pala ang boss ng mga nakasuot ng mascot. Napapanood ito nila Arashi kaya naisip nilang parang may mali. Muling naibalik ang kuryente sa gusali, kaya magpapatuloy sana sila sa programa ngunit dumating ang mga bandidong nakamaskara. Hindi naniwala ang ibang empleyado sa kanila, kaya binaril ang paa ng isa, at nagkagulo ang mga tao. Giit ng leader na hostage na daw nila ang lahat ng mga tao sa loob ng gusali. Mabuti na lang ay umalis pala ang tatlong star nung nag-brown out para umihi, ngunit hindi nila alam ang nangyayari. Nang mapansin ni Oriya na ang gusali lang nila ang walang kuryente, tapos may paparating kaya nagtago ang tatlo sa loob ng CR. Nakita nilang may barilang napadaan, kaya nalaman nilang maaaring hostage ng mga bandido ang buong gusali. Samantala nilikom ng mga bandido ang lahat ng mga manunood at empleyado sa isang lugar. Habang ang tatlong babae ay sinusubukang humingi ng tulong pero walang signal na tila kagagawan din ng mga bandido. Saka nakita nila ulit ang mascot ngunit isa din pala ito sa mga kalaban. Naglabas ito ng patalim at sinugod ang tatlo pero nagtulungan ang mga babae para matanggal ang maskara nito. Tapos tinulak ni Oriya kaya lumusat ang kamay nito sa salamin, ngunit parang naging asong alol kaya binayo ni Oriya sa mukha. Tapos nagpakita sa lahat ng mga monitor sa syudad si Wild Hunt na pinuno ng mga bandido, kung saan idineklara niya ang panghu-hostage. Dagdag pa nitong kung hindi sila susundin ay isa-isang papatayin ng mga tao. Napanood din ito ng Black Label kaya naman kailangan nila ng strategy kung paano makakapasok. Nagpapanik na maging ang mga tao sa labas dahil sa mga nangyayari.
At agad namang nagpunta ang mga pulis sa labas ng gusali, at pumosisyon na rin ang mga sniper. Samantala inutusan ni Tatare si Konomi na mag-research ng impormasyon tungkol dito, dahil baka kailanganin daw sila. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.